Hi po sa nag-request po nito. Actually, hindi po ako naging Christian dahil sa ganito ako dati, tapos may nag-invite sa akin, tapos na-encounter ko si Lord. Hindi po. Ito na po yung kinalakhan kong belief. Pinanganak po ako sa Christian family. Mga tita-tito ko po ay sa pastor. Laking simbahan po ako kumbaga. Pero bakit ako nag-stick sa belief na to? Bakit ako nag-stick na i-pursue si God kahit na ito, malaki na ako, kahit na matanda na ako? Na kung tutuusin, di ba, napakadaling mag-separate ng path kapag laki mo na hindi mo na kailangan mag-stick dun sa mga na-feed sa yung faith, belief. Dati nung bata ka pa, pwede kang magkaroon ng personal choice. Hindi ko din alam pero bata pa lang ako, there's a part of me na naniwala doon sa faith na sinid sa akin, doon sa faith na tinanim sa akin. There's a part of me, bata pa lang ako, na naniwala na there is really someone above me, that there is really God above me, who created me, na sa kanya ako nanggaling. Kaya siya yung magbibigay ng worth sa akin, siya yung magbibigay ng purpose sa akin, siya yung magbibigay ng drive ko sa buhay. Hindi ko rin alam, basta there's a part of me na naniwala. Spell na narinig ko na may Diyos na nagkatawang tao bumaba para sa akin dahil makasalanan akong tao, so kailangan ko ng kaligtasan, mahina ako, so kailangan ko ng tagapagligtas. There's a part of me na naniwala lang talaga. Tapos nag-stick na ako dun. Hindi na ako lumabas, hindi na ako nag-explore pa sa ibang beliefs. Nag-stick na ako doon. Pero syempre, hindi naman po naging ganun ka-perfect yung journey ng faith ko. Talagang ang dami ding nangyari, nadapa, bumangon, nadapa, bumangon. Pero sa kabila po ng struggles na yon, may time din na nahirapan din po akong i-pursue yung relationship ko kay Lord. May time din na nahirapan din akong i-put yung faith ko kay God. Pero, wala yung cry talaga ng heart ko is, I really want God. I really want His presence in my life. I really want Him. Na kapag sinusubukan kong hindi na mag-devotion, kapag sinusubukan ko na lumayo sa Kanya, wala, ako rin mismo ang babalik kasi hindi ko rin kaya. Parang, alam mo yun, parang na-homesick ako sa presence ni Lord. Ewan ko, yun po, parang may part of me lang talaga na piniling maniwala sa Diyos. May part of me na piniling i-pursue si Lord. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yun. Kasi madalas walang kailangan patunayan si Lord sa atin para maniwala tayo sa Kanya. Madalas hindi natin kailangan ng engranding encounter kay Lord para maniwala tayo sa Kanya. Minsan po kailangan lang ng simpleng faith, totoong faith, simpleng, Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto kitang makilala. Lord, curious ako sa'yo. Yan, dyan ako nag-start nung bata pa lang ako na, Lord, sino ka? Ganon. Simpleng bagay, pero ayan yung magdadrive sa atin to really know God. Alam niyo, madalas nga kasi dumating ako sa punto na nagtampo ako kay Lord na, Lord, bakit yung iba nakakaranas ng grabe talagang encounter sa'yo? Pero bakit ako ang nire-require mo lang sa akin yung faith ko? Kasi as in po talaga, wala akong masabi, wala akong makwento na ganito yung ginawa sa akin ni Lord, ganito yung pinaranas sa akin ni Lord, nakakita ko ng vision, ganito, ganyan. Wala, literal. Kaya sabi ko, Lord, bakit faith lang yung nire-require mo sa akin? Na hanggang ngayon po, yung faith ko lang kay Lord yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon nag-stick ako sa Kanya, kung bakit hanggang ngayon, talagang hindi ko magawang tuloy-tuloy na lumayo sa Kanya. Yung faith ko lang talaga yung pinanghahawakan ko. Naniniwala lang ako na andyan siya. Naniniwala lang ako na hawak niya yung buhay ko. Naniniwala lang ako na may plano siya para sa akin. Naniniwala lang ako na sa Kanya ako nanggaling at sa Kanya ako uuwi. Alam niyo po yung sagot sa akin ni Lord dun sa tanong ko na bakit faith lang yung nire-require niya sa akin, na bakit hindi niya ako hayaang maka-experience ng bonggang pasabog na testimony para mas madali ako makakonect sa ibang tao, mas madali ko siyang ma-share sa ibang tao. Bakit faith lang? Ang sagot, alam niyo ang sagot po sa akin ni Lord? Ang sagot niya po sa akin, sabi niya, alam mo ba anak, na yung faith yung pinaka mahirap i-gain? Na yung faith yung pinakamahirap na panghawakan, yung kahit hindi mo na nakikita, nagpapatuloy ka pa din. Kaya 'di ba sabi sa John 20:29, sabi ni Lord na blessed are those who believe without seeing me. Na mas higit na pinagpala yung mga taong naniwala na nampalataya sa Kanya kahit wala siyang pinatunayan doon sa taong 'yon. Kahit wala siyang pinerform na miracles o wonders sa harap ng taong 'yon. Ayun yung higit na pinagpala.
Kaya 'di ba lagi niya rin nire-rebuke yung mga disciples niya, no, na nakita na lahat-lahat ng miracles niya, ng wonders niya, nire-rebuke niya na, "Bakit wala kayong faith sa akin? Bakit nag-wave yung faith niyo sa akin?" Tapos kapag merong mga pumunta sa kanya, talagang nagpakita ng faith. Talaga namang grabe yung miracle na gagawin ni Lord. Sobrang proud si Lord, proud si Jesus dun sa mga tao na talagang nagpapakita ng faith sa kanya. Talagang tinatapon nila yung sarili nila kay Jesus kasi naniniwala sila na kaya nakakagawa ng miracle si Jesus kasi Diyos siya. Kaya ayun po, yun yung sabi sa akin ni Lord. Kaya hindi niya na ako binigyan ng talagang grande, pasabog na testimony para makakonect sa iba. Kasi yung faith ko pa lang sa Kanya, which is ayun naman talaga yung pinaka nire-require niya sa ating lahat, sa mga tao, na magkaroon ng faith sa Kanya. Na kaya sabi niya rin sa Bible, 'di ba, na kahit magkaroon ng tayo ng faith na kasing liit ng mustard seed, kasi napakahirap i-acquire ng faith, napakahirap magkaroon ng faith sa Kanya, kasi tayong mga tao, naniniwala tayo na to see is to believe. Diyan tayo nag-work, diyan tayo nag-ooperate. Pero para sa mga tao na talagang nag-hold on sa faith ni Lord, kahit na wala nang nakikita, kahit nataliwas na yung mga nangyayari, nag-hold on pa rin, nagpuput pa rin ng faith kay Lord. Kasi after all, it's not about me. It's not about us. It's not about our emotions. It's not about our feelings. It's not about kung ano yung dinidikta sa atin ng nararamdaman natin tapos yun yung paniniwalaan natin. Hindi. Hindi rin po ito about sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa atin. But it's all about God. It's all about Him. And yung truth na nag-o-offer siya ng relationship sa atin bilang ama natin siya at bilang tayo mga anak niya.